Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po muli. Nagbabalik po muli ang Eric's Vlog. Ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin ito hong nangyaring matinding pagbaha ho dyan sa Central Visayas, sa lalawigan ho ng Cebu. Abay, ayon ho sa balita ay 66 na ho ang namamatay dyan dahil ho dyan sa pagbaha na nangyari ho noong November 4, 2025, araw ho ng Martes, nung dumaan ho ang bagyong Tino. At ayon ho sa report ay nasa 26 pa ho ang nawawala. At yun hong anim dun ho sa 66 na namatay ay galing ho sa military dahil nag-crash ho yung kanilang sinasakyang helicopter. So yan ho ang masaklap na nangyari ho dyan. At ayon ho sa balita ay mahigit 400,000 ho ang na-displace ho dahil ho dito sa tinatawag ho na matinding hong pagbaha na nangyari ho dyan sa Cebu City, Mandaue, Talisay at Danau. At ang isang pinakamatindi hong lugar na binaha ho dyan ay dyan sa Liloan, Cebu. Doon ho yung pinakamatindi. At karamihan ho ng binaha ay malapit ho sa riverside at yun hong sa mga subdivision. So marami ho tayong nakikita na video na nasa bubong na ho ang mga tao ho dahil nga ho dito sa matinding pagbaha na hindi ho akalain nila na babahain sila dahil ang sabi ho ng gobernador na si Pamela Baricuatro, ang kanila hong inaasahan ho na malakas na magbibigay ho ng sakit ng ulo ay ito hong hangin ng bagyo. Subalit taliwas ho sa nangyari dahil ang nangyari ho ay yun ho palang tubig ang rumagasa at marami hong ari-arian, lalong-lalo na ho yung mga sasakyan ang naghambalang, nagpatong-patong doon ho sa lugar-lugar na kung saan ho ay talagang dinaanan ng matinding pagbaha. So yan ho ang nangyaring pagbaha sa Cebu City o sa lalawigan ng Cebu. At matatandaan ho natin na kamakailan lang ho ay nilindol itong lugar ho ng Cebu noong September 30. So ngayon hong November 4 naman ay ito nga hong matinding pagbaha ho dyan ang sumalanta at gumimbal ho dyan sa mga lugar ho dyan sa Cebu. At ayon ho kay Governor Pamela Baricuatro ay nasa 26 billion ho ang flood control projects na halaga. Subalit kung saan ho marami ang flood control projects na ginawa ay doon pa matindi ang nangyari hong pagbaha. So marami ho ang nagulat dyan ho sa pangyayaring yan sa pagbaha sa Cebu at balitang-balita ho sa lahat ho ng pahayagan, sa social media, maski ho sa ibang news sa iba't ibang bansa, itong nangyari hong hindi inaasahan ng ating mga kababayan. So marami po ang ating mga kababayan na magpasanggang ngayon ho ay nandun ho sa mga evacuation center. So marami hong pamilya ang naroon ho sa mga evacuation at talagang matindi ho ang nangyaring pagbaha na hindi ho inaasahan ng mga Cebuano na mangyayari ito hong pagbaha. So dahil ho dito ay naungkat na naman ho ang mga issue tungkol nga ho sa bangungot na ating nabalitaan kamakailan tungkol nga ho sa mga flood control projects. So ayan ho ang matinding resulta ng korupsyon sa Pilipinas at hanggang ngayon ho ay minumulto tayo
gaya ho ng nangyari nga ho sa Cebu ay talaga hong 66 ho ang reported ho na namatay 3 hours ago dito ho sa nangyaring pagbaha at 26 ho ang hindi pa nahahanap at maaring lumaki pa ho ang mga bilang na yan sa mga susunod na oras ho at mga araw dahil ho ay patuloy ho ang rescue operation dyan ho sa lalawigan ng Cebu na talaga naman hong gumimbal sa mga Cebuano. So yan ho ang karimari-marim na nangyari ho na naranasan ng ating mga kababayan dyan ho sa lalawigan ng Cebu. So atin hong ipanalangin ang kanilang mga kalagayan ho. Sana maiayos ho ang lahat at makabalik ho sila sa normal na buhay. Subalit sa ngayon ho ay talagang matindi ho ang naranasan nila. Halos lahat ho ng mga ari-arian, maging sasakyan ho ay nagpatong-patong na talaga dun ho sa baha at naglutang ho. Ganun ho katindi ang idinulot ng pagbaha dyan ho sa lalawigan ng Cebu. So yan ho, nag-react lang ho tayo at nagbigay ng konting ulat kung ano na ho ang update dito ho sa naganap na pagbaha sa Cebu sa atin hong bansang Pilipinas. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood.